Minsan, iniisip natin na pabigat ang mga utos ng Diyos. Pero sa totoo lang, gabay ito upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Ang pagsunod sa kanyang salita ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, kundi tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fulfilled. Kaganapan, katuparan. Naghahanap ka ba ng sense of fulfillment sa iyong buhay? Diba? Ito naman yung dahilan kung bakit gumigising, bakit bumabangon tayo araw-araw. Tayo ay naghahanap ng kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ating mga obligasyon, sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga responsibilidad, sa pamamagitan ng paghahangad ng makapupuno at makapagbibigay kahulugan ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa filosofiya ng mga Japanese, ang tawag nila rito ay ikigai. Ito yung rason bakit ka bumabalikwas tuwing umaga. Hindi ko alam kung meron pa kayong ganyang experience sa buhay na bumabalikwas ka pagising mo sa umaga upang gawin yung mga dapat mong gawin. That excitement, that enthusiasm. Mga kapatid, napakahalaga na meron tayong dahilan. At yung dahilan na yan ay dadalhin ka sa kaganapan. Meron tayong dahilan sa buhay. Bakit meron tayong inaasam na yung tinatawag nating fulfillment? Kapag hindi ka naghahangad ng fulfillment sa buhay, wala kang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. And today, dinadala tayo ni Jesus doon sa sense of fulfillment. Sabi niya sa ating gospel, naparito raw siya hindi upang ipawalang bisa ang batas, kundi upang dalahin ito sa kaganapan. The very reason why Jesus came is not to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. Yun ang ultimate reason. At ano ba yung sinasabi ni Jesus na fulfillment, na kaganapan ng mga batas at ng mga propeta? He is referring to the Old Testament. Sapagkat yung Old Testament na Biblia ay nahahati sa mga batas at sa mga propeta. Yung tinatawag na Torah, ito binubuo ng 5 mga aklat sa Biblia, sa Old Testament na tinatawag din nating Pentateuch. At yung ibang mga libro o aklat sa Lumang Tipan ay binubuo naman ng mga prophets, major prophets, minor prophets, at yung wisdom books. So sinasabi ng Panginoon, naparito siya upang dalahin sa kaganapan yung Lumang Tipan, which means He is the New Testament. He is the New Covenant. Kaya nga, itong New Covenant, New Testament is the fulfillment of the Old. At paano ni Jesus dinala sa kaganapan yung Old Testament to the New Testament, which is the fulfillment. Kaya kapag tayo nagmimisa, sinasabi ng pari during the Last Supper memorial sa consecration, sa second part of the Mass, na sinasabing itong kalis na ito
ang kalis ng bagong tipan. No? Bagong tipan na ibubuhos. No? Ito yung bago at walang hanggang tipan. No? So, Jesus is the fulfillment of the old. At paano ba ginawa ni Jesus tong fulfillment na ito? Isang salita, and that is love. Love is the fulfillment of the laws and the prophets. Kaya ibinigay sa atin ni Jesus yung dalawang dakilang utos. At ano yon? Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang kaganapan ng batas. Kung ang batas ay naglalayo sa atin sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin niyang batas na yan ay makakasira, ang batas na yan ay papalayo sa Diyos, ang batas na yan ay makasarili, ang batas na yan ay hindi dapat tupdin. Subalit dapat ang batas ay nakaayon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. And Jesus Himself, yung kanyang buhay, yung kanyang presensya, yung kanyang mga kilos, ang kaganapan doon sa mga batas na yun. At makikita natin yan sa turo ni Jesus, sa mga miracles ng Panginoon, at higit sa lahat, yung kaganapan nito ay yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. That is the fulfillment of the law and the prophets. Mga kapatid, kung tayo ay naghahanap ng kaganapan ng buhay, tanging sa pag-ibig lamang magkakaroon ito ng kaganapan. Anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang profesyon mo sa buhay, kapag wala kang pag-ibig sa Diyos at wala kang pag-ibig sa kapwa, hinding-hindi mo mararating ang kaganapan ng buhay. Si Jesus na parito upang dalahin sa kaganapan ang lahat. At yan ay sa pamamagitan ng pamumuhay na may pag-ibig sa Ama, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at tulungan mo kami na ang pag-ibig mo sa amin ay tugunan namin ng pag-ibig din sa iyo at sa aming kapwa, upang ang pag-ibig na ito ang magbigay at magdulot sa amin ng tunay na kaganapan sa buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.